Naghain ng petisyon para sa habeas corpus ang kampo ni dating Congressman Arnie Teves kasunod ng pag-aresto dito ng mga immigration police sa Timor-Leste. Ayon sa abogado ni Teves dito sa Pilipinas, walang naipakitang kasulatan o dokumento ng arestuhin ang dating kongresista. Si Margot Gonzalez magbabalita. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time and picked him up. Yan ang naging salaysay ni Axel Teves, anak ni dating Congressman Arnie Teves Jr. sa isang Facebook video pagkarang arestuhin ang dating kongresista sa kanyang tinitirhan sa Timor-Leste. Sa isa pang video na ipinost nito, kitang-kita ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Sa video, makikita si Teves na kayakap sa isang lalaki na ayon sa kampo nito ay abogado raw ni Teves na si Dr. Hausera. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, naghain na ng petisyon para sa habeas corpus ang kampo ni Teves sa Timor-Leste bilang isa sa kanilang mga legal remedies. Wala daw warrant of arrest o nasabing dahilan ng mga otoridad kung bakit nila inaresto si Teves. Kasalukuyan daw ngayong nakaditin si Teves at ang kanyang abogado sa compound ng Ministry of the Interior sa Dili, Timor-Leste. Walang dahilan para arestuhin si Teves ayon kay Topacio dahil hindi raw kinatigan ng korte ang extradition request ng Philippine government at mahirap magbigay ng haka-haka sa mga nangyari. Yung kanyang extradition po ay, as we all know, twice rejected ng Tribunal de Recursos ng Timor-Leste. Kaya nga po, sa aming pagkaalam ay walang dahilan upang siya ay arestuhin ng mga may kapangyarihan sa Timor-Leste. As we speak, ay ito po ay kine-question po sa mga hukuman ng Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus na ang kanila pong ini-invoke ay ang probisyon ng konstitusyon ng Timor-Leste na nasasaad doon na a judicial decision is mandatory and executory and no other orders from any authorities can prevail against it. Paglilinaw pa nito Topacio, malaya sa bansang Timor-Leste si Arnie Teves dahil sa pagkakadinay nga ng Timor-Leste Court na ma-extradite ito. Wala rin daw itong kinahaharap na krimen o kaso sa Timor-Leste. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay i-deport, what will be the basis for his deportation considering that, number one, extradition was already denied 2 times and the basis for the denial are 3. Number one, that there is grave danger to his life and limb. Number 2, that he may be forced to undergo torture or other inhuman punishment. And number 3 ay maaring mag-undergo siya ng mga proceedings na maaring magdulot ng injustice sa kanya. Samantalang welcome development naman sa Department of Justice o DOJ ang pagkakaresto kay Teves. Ayon dito, nakahanda sila sakaling mapapauwi na ang dating kongresista. Bagamat ikinatuwadan ng pamahalaan ng mga bagong pahayag ng Timor-Leste na nagsasabing hindi dapat manatili si Teves sa kanilang teritoryo, ay hinihintay pa rin daw ng Pilipinas ang formal na dokumento ukol dito kung siya ba ay ipapadeport bilang undocumented foreigner o ma-extradite sa bansa. Samantala, ikinatuwa din ni Pamplona Mayor Janice Tigamo ang pagkakaresto kay Teves na pangunahing akusado sa pagpatay sa kanyang asawa na si Roel Digamo. Anya, isa itong importanteng hakbang para sa hustisya, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi maging sa buong bansa na nagimbal sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng 9 na iba pa noong March 4, 2023. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzalez, SB9 News.